Okay, good day mga idol. Sa ngayon may topic ako na ibabahagi sa inyo. Pwedeng makatulong sa inyo, pwedeng nyo sundin, pwedeng namang hindi. Nasa sa inyo lang ito idol. So ang sa akin lang idol ay sa tuwing sasabong tayo mga idol, di nyo ba napapansin yung mga kasamahan natin? Sa tuwing nagli-limber na o day of the fight, mapapansin mo sila painom ng kanilang mga tubig, no? Sa kanilang mga panlaban. Bakit sila painom ng panlaban nila ay labanan yung pupuntahan ng kanilang mga manok. Hindi naman ito hindi naman ito basketball o boxing, idol. Ito ay patayan, ito yung kakasugat ng ating mga manok. Magkaka-bleeding sila pagka tinamaan sila ng tarik. Dito yung mas lumalabas yung madugo sila mga idol, no? So ako kasi totoo lang idol, ako hindi na kasi ako hindi na ako nagbibigay ng tubig pagka day of the fight na. Ang binibigay ko lang sa kanila, yung magbibigay ako ng medyo may matubig-tubig o kaya yung nilagang itlog. May tubig na yan idol, yung slice mo lang yan. Diba pagka magpapakain ka na sa kanila o kaya yung binabad mo na mais, may moisture na yun sa katawan nila So hindi mo na kailangan pang sila ay painumin. Sa akin lang idol baka pakitama ninyo kung tama o baka may komento kayo na mas maganda, pwede nyo mag-comment dito sa ating ginawang video na ang hindi mo isipin mo lang idol, yung isang manok na makikipagbakbakan, ito ay patayan dito. Tatamaan sila ng kakasugat sila, matutusok ang katawan, bibiyak, pagka tinamaan ng isang manok, mapapansin nyo pumupusit yung dugo. Ano kaya ang naging dahilan? Ang naging dahilan nun mga idol, dahil binigyan mo ng tubig yung manok, nagka-moisture ang katawan ng manok, dumami yung liquid sa kanyang katawan, doon nagsimula yung bumilis yung paglabas ng dugo sa ating manok na nilaban. Walang pagkakaiba ito idol sa mga ito isipin na lang ninyo wala itong pagkakaiba sa yung pupunta ka sa ospital, halimbawa magpapatanggal ka ng may appendicitis ka o kaya ooperahan ka at tanggalin ka ng gallbladder mo. Hindi ba sa ospital yung doktor na mag-aano sa'yo, bibiyak niya, yung surgeon sa'yo, sasabihin sa'yo na bawal ka ng uminom ng tubig. Naka-dextrose ka na, di ba? Dextrose yan. Bawal na ang painumin ng tubig ang isang pasyente na sasalangan ng day na yon na bibiyakin ka, dahil iniiwasan ng mga doktor na mas madaming dugo ang mawala sa isang pasyente. Asan yung logic nun idol? Pansinin mo, kung ang isang manok darating sa punto na siya ay makikipag-away, walang pinagkaiba yon sa ooperahan ng isang tao. Naiiwasan mo na magkadugo. Nang maiwasan yon, hindi ka na ba dapat magpainom? Ganon din yung sa manok idol. Hindi dapat natin painumin na sa day of the fight ang isang manok na panlaban, dahil iniiwasan natin na ito ay baka mag-bleeding, pagka tinamaan kasi yan, madaming dugo lalabas, mahihilo na sila. So yun na, mapapansin mo yung manok natin matutulog na yan at hindi na yan tutuka. Yun ang kahinaan na lang ng isang manok. Sa dami mong ginawa, dami mong binigay na vitamins, dami mong in-inject dyan na pampalakas, tapos pagdating ng laban, nagpapainom ka pa 2 dips, diba? 2 dips, 3 dips, diba? Pansin natin yan mga idol sa mga kasamahan natin na glilimber na pinapainom nila yung ating mga manok na tatarian na. So sa aking pananaw,
ay hindi ko na ginagawa yung gano'n dahil ayaw ko na ang manok natin ay bibigyan pa natin ng tubig dahil pupunta sa isang labanan. So iniiwasan ko na mag-bleeding yung ating mga manok, at pagdating ng laban, pagdating ng basaan, yung manok natin kahit na giba-giba na, mapapansin mo yung manok natin ay tumutuka pa at pwede pang gumanti, nakakaganti pa mga idol. At isa pang example ko sa inyo mga idol, kasi yung mga manok natin ay walang ano yan, isa yan sa mga ibon yan eh, yung ating manok na panlaban eh. Pansin nyo ba yung mga sisiw ng ibon, no? Yung ibon ano, yung mga anak nila, yung inakay nila kung tawagin. Itong mga inakay na to, mapapansin mo, ito ay hindi pinapainom ng kanilang nanay. Binibigyan lang ito ng binibigyan lang ito ng mga kung ano, mga uod, bulate, mga pagkain na anong pwedeng na ibigay sa kanila. Wala silang baon-baon na tubig na binibigay sa mga sisiw. Kung ilang buwan yun na hindi umiinom yung mga yung mga sisiw na yon, bakit nakaka-survive? Diba? Malakas pa yung mga sisiw, hindi nila pinapainom. Kasi yung mga ano na yan, nandun na mismo sa pinakain mo. Kaya ang technique dyan, kapag day of the fight, lagyan mo lang ng moisture yung yung kanilang pagkain, at sapat na yon na kanilang dadalhin ng katawan nila yon, yung moisture na dinala mo doon sa pagkain. Kaya hindi na kailangan ng madami pang tubig. Kaya sana sa binahagi ko ay makatulong sa inyo mga idol. Susunod ay ibabahagi ko sa inyo ang tamang pag-pointing